ano itong kampanya mo, Yusek, para po sa kalaman po ng ating mga nakikinig at mga nanonood dahil nga gusto natin silang bigyan ng no, warning. So, ikaw na po magkwento. So ito nga, nag-launch kami nung yung love scam campaign ho natin. Tinawag natin siyang AI or PEB-IBIG. Oo. Kasi AI, yung mga love scam ngayon, may tulong na ng AI. Yun yung evolution niya. So ito pa rin yung mga traditional love scams. Andyan yung sad boy, sad girl. Yung nagpapawa sila. Andyan yung seductress. Andyan yung... yung talaga, ang delikado sa seductress, Ma'am Pat, tsaka Ma'am Ricky, pag halimbawa, kasi sobrang gaganda ng mga profile, sobrang aakitin ka talaga, tapos hihingi ng compromising photos, tapos iba-blackmail ka. Yan yung mga seductress na Pero hindi rin nawawala yung mga naghahanap ng kafam, andyan yung yung mga foreigner scam natin o tinatawag natin na serviceman scam. Okay. Andyan din yung investment scam. Andyan din ang escort scam, yung mga talagang hindi na pag-ibig ang hinahanap pero yung panandili ang aliw pero hindi nila alam AI na pala ang kausap nila. Akala nila magagandang babae, lalaki na pala yung kausap nila. So all of these scams right now, the traditional scams that we see, the traditional methods are being enhanced by AI. Even yung pagpo-profile sa atin. Ibig sabihin, kita nyo parang tailor fit na yung scam sa atin eh. Kasi tayo mga Pilipino, masyadong oversharing, yung mga profiles natin, tsaka lahat ng ginagawa natin online. So madali na tayo ma-profile. So pag i-scam tayo, alam na alam pa ano yung mga weaknesses natin at alam na alam ano yung mga gusto natin. Kaya yung mga pictures nila, yung mga videos nila, tugmang-tugma doon sa mga hinahanap natin. Pero Yusek, Aboy, itong mga binanggit mo na mga paraan kung paano makascam, paano nila nakukuha yung impormasyon tungkol sa atin? Sabi mo nga AI na ang gamit ng AI. Paano natin, because of oversharing, where do we overshare? How do they capture it? And how do they use it to their advantage na nagagamit nila para lokohin tayo? So ano yung mga dapat nating malaman para hindi po tayo mahulog dito sa mga scam na ito? Maganda yung tanong yan. So, how do we avoid to be victimized? Paano tayo iwasan natin na ma-profile tayo para maging biktima ho tayo? Yun nga, binanggit natin masyado tayo oversharing sa mga social media platforms natin. Yung ultimo bang malungkot ka lang ng mga 3 seconds, nakapost na kaagad yan. Bago ka kumain, nakakapikon yun. Bago kumain, yung pamilya ko, magpipicture muna sa lahat na kinakain namin. Tapos bago pa namin kainin, magagalit pa yan pag ginalaw ko na kaagad yung pagkain. So those are the traits ng Filipinos na kaya madali tayo nabibiktima because we are too oversharing with the information. So dapat maging madamot din tayo sa informasyon natin. Di ba, balik tayo sa old days na pakipot at saka yung pa-mysterious tayo.